morning! Good morning guys! Ang tagal namin hindi nag-vlog. So, ano ngayon? Nung date ngayon, Han? 15. Anong day? February 15, Wednesday. Wednesday morning. So, walang pasok ulit si Zion today kasi merong snowstorm simula kahapon. Ngayon, importante talaga dito yung meron kang snowblower, lalo na pag may sarili na kayong bahay. So, investment din talaga siya. Kasi, matagalan mo na siyang gagamitin. So, yun. So, nagkuluto lang si Honey ng breakfast. Anong breakfast natin? Longganisa. Longganisa. Saan binili yan? Sa ano? Sobeys. Sale siya eh. Ano lang siya? $5. $6. Ah, $6. Pero madami. Ilang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 pieces. Parang ano siya, sa Pilipinas yung skinless na longganisa. Ano siya eh? Ano niya, honey garlic? No. So, yun. Yung mga bata. Brown. Ayun pala. Brown sugar honey garlic. So, mukhang masarap siya. Nami-miss ko na yung longganisa sa Pilipinas. So, yun. May snow pa din. Buti dahil wala, yung binili ko ni snowblower na second hand, medyo bumibigay-bigay na siya. Hindi na bumigay totally, pero medyo hindi niya nakaya yung load ng snow. Buti yung kapitbahay namin, siguro mga 6 o'clock yan. Kinlear niya yung namin, yung driveway, yung sa pinakaharapan. Kasi Pakita mo yung driveway natin. So, ayan. So, yan. Ayun. Salamat dun sa kapitbahay namin. Shoutout sa'yo. Yung bahay na yun. Yan. Kinlear niya, early in the morning, kinlear niya yung driveway namin. Yung dyan sa harapan, kasi sobrang dami yan. Kasing taas niya yung nandito sa gilid. Yan, dalawang gilid na yan. Ganyan kataas yun. So, clear niya nung snowblower niya. So, yan. Sobrang kapal ng ice. Hanggang ano to, no? Hanggang Friday morning. So, yung mga bata. Say hi. Zion. Zachary. Come, Zachary. What are you doing? What are you eating? Shh. Why? Why quiet? Because he don't like to see the... What? Oh, look at our house. It's so messy. What did you eat? Mentos. Mentos? What is your breakfast? Oh, nuggets. Good job. So, yun. Tignan natin yung likod. Snowblow, sinobel ko na to kahapon eh. So kahapon sobrang taas niyan. Abot yan hanggang doon sa may ganun kataas. So sinobel ko na siya. Sa kabila oh. Grabe no? Hanggang saan na kaya? Ipon na yung snow dyan sa likod. Oh, lamig. Zion, what are you drinking? Is it a water or juice? Watermelon juice. Watermelon juice. Hi, Zachary. Wow. I smell something. Smell something? Ito ang aking mga halaman. Hindi na sila lumaki. Yung backyard oh. Nag-i-snow pa talaga siya. Backyard. Yan kahapon may nilagay kami na yung pakain namin sa ibon nilagay ni Zion. Kay Zion yan, tapos hinagis ko dyan. Sayang naman para kainin ng mga ibon. So, yan. Parang sarap maganda dyan, no? Maganda pag yung snowblow mo tapos gagawa ka ng parang elevated na snow. Pwede kang mag-slide. Mag-slide. Mag-slide Oo. yan. So, yan. Snowstorm pa din. Yun, kain muna tayo. Yun, kain tayo guys. Kain na si Honey. Kanya
longganisa and siomay. Nagluto yung si ate ng ano. Siomay. Ayun. Thank you ulit guys sa mga nanonood. Ino-vlog lang talaga namin yung mga experience namin kasi alam namin kami rin mismo nanonood ng YouTube. Tapos kung wala kaming alam sa isang bagay, so sinesearch din namin. So nakakatuwa na makita na may mga natutulungan din kami sa mga experience namin, basic experience namin. Yun. Na-meet namin kailan yun? Nung ano, nagpunta tayo sa food bank. Shout out kay kay Mario, tsaka sa mga sa mga kaibigan niya. Tagal sila. 6 months na sila dito, galing silang Dubai, no? Oo. So, yun. Thank you sa pagpanonood. Nakakatuwa lang na yung kumaga may mga nakilala, nanonood ng mga vlogs namin. Tapos yun, may napupulot din silang idea. So, yun lang naman din talaga yung purpose ng namin, ng mga videos namin. Kumbaga pang entertain, at the same time makakapulot ka din ng mga ideas based on experience namin. And then, kumbaga, nalaman lang din naman namin yun sa mga taong namimit namin. So, pasa-pasa lang, diba? Sharing of information lang din naman. Para madami din tayo natutulungan ng mga bagong dating, diba? Siyempre, yung mga food banks na yan, malaking tulong yan sa atin ng mga newcomers, lalo na parang medyo hindi pa tayo nakaka-establish, yung budget natin medyo tight pa. So malaking tulong siya sa pang-araw-araw natin na buhay, alam mo yan. Yung mga na yan. Ngayon, sa amin, sa experience namin, kasi random naman yung or mix naman yung binibigay dun sa food bank. So kami, ang ginagawa namin, pag yung mga binigay sa amin is hindi namin, sa tingin namin, hindi naman namin maluluto or binabalik namin dun sa mga groceries na mayroong mga food banks na So parang umiikot lang din. So kinukuha lang din namin kung ano yung usually magagamit namin. Pero yung hindi namin magagamit, binabalik namin dun sa mga food bank cart dun sa mga mall. So pwede nyo din yung ibalik. Yun. Tsaka yung mga pinagdiitan na rin ng mga damit ng mga bata, binabalik namin sa pwede nyo i-donate sa mga thrift store or sa mga Value Village, ganyan. Sa mga pwede sa nyo mga mall may mga sa mga grocery store may mga yung parang donation sa community box para sa mga diabetic, may cancer. Sa mga drop children lang dun hospital. Oo. So yun, kung meron kayong mga para makatulong din sa iba, pwede nyo siyang i-donate. So, marami kayong pwedeng pag-donatan sa mga groceries or sa mga thrift stores, ganyan. Pwede nyo ipasa rin sa iba na nangangailangan. So, yun. So, ang tagal na namin hindi talaga nakapag-vlog. Medyo na-busy rin kami. So, okay ngayon kasi at least walang pasok si Zion 2 days na dahil nga sa snowstorm. So, yun nga, na-realize namin sobrang importante dito yung snowblower. Nakakapagod din talaga kapag mabigat na yung snow. Tapos, si Honey lang yung nagki-clear ng driveway namin. So, ngayon, naghahanap talaga kami ng maganda talaga tsaka maaasahan na pangmatagalan na snowblower. Kasi yung nabili namin na mura, okay siya for temporary, for the meantime. Pero kasi kapag masyadong makapal na yung snow, hindi siya ganun kalakas para mabilisan mong ma-clear yung driveway. And mabigat din siyang itulak. So, yun, ngayon, naghahanap kami ng okay na brand. So, i-vlog din namin yun para sa mga future na magkaroon din kayo ng idea kung ano yung magandang brand. Nagtatanong-tanong din kami sa mga matatagal na dito. So ngayon, ang vlog talaga namin is i-share kung magkano yung monthly expenses namin. So yun, so family of 4 kami.
dalawang kids, tapos kaming dalawa. So yung bunso namin, nag-aano pa yan, nagpa-pampers pa, nagda-diaper pa. Zachary. Si Zachary. And pareho sila, nagmi-milk pa sila. Galing sa Pilipinas, ang milk nila is yung Lactum and yung Nido. Nido ba? Si Zachary? Nido, di ba? Nido. Pagdating namin dito, walang ganun. So, buti na lang, nagustuhan nila yung, yung Scotsburn na, na fresh milk. So, 2% Scotsburn. Ang una nila nagustuhan is yung chocolate flavor. Ngayon, yung panganay ko, mas gusto na niya yung, plain na milk. So, yon, i-share namin kung paano kami nagbabudget, magkano yung budget namin when it comes sa pag-grocery, tsaka sa iba pang aspect ng budget. So, number 1, syempre, kabibili lang namin ng bahay. So, yung mortgage namin ay with the property tax na yun, kasi yung property tax, depende sa inyo kung gusto nyo siyang bayaran annually. Pero mas gusto namin na bayaran siya ng monthly. So, yung total ng mortgage namin with the property tax monthly is 2,125. So, yun yung aming mortgage with the property tax. So, yun, mas okay siya kasi yung rent namin before, nung nagre-rent pa kami ng bahay is 1,650. So, ano pa yun? Pay your own utility bill. And, yun, bago kami umalis, nagtaas pa sila. So, yun yung last year pa na rate. Nung lumipat kami dito sa bahay na talaga namin, so, nung lumipat kami dito sa bahay na namin, nagpalit sila ng rate, naging 1,850 na. Sa lahat yun, sa lahat. Pati yung mga kakilala ko na mga dito lang din. Tumaas talaga yung rent. Kasi, ang nangyayari kasi ngayon, masyado nang madami yung mga bagong dating. And, konti lang talaga yung mga available na rentals. So, medyo challenging maghanap ng bahay sa ngayon, lalo na dito sa city, sa St. John's. So, bihirang-bihira makahanap ng malapit sa work, makakapili ka talaga. So, yun. Kaya, nagtaas din sila ngayon ng rent this year. So, naging 1,850 na, which is, itong bahay namin, yung mortgage talaga nito is 1,850 plus yung property tax na 200 something. So, total 2,125. And, sa amin na talaga siya. So, naisip namin, mas maganda na kumuha na kami ng amin kaysa mag-monthly payment kami sa apartment, tapos hindi naman mapapasamin yung bahay eventually. So, naisip na rin naman namin na dito na lang din naman talaga kami magiging permanent na rin naman kami dito sa province na to. So, naisip namin na talagang mag-settle na hanggat meron pa kaming pang-down, kinrab na namin yung opportunity na makakuha talaga ng sariling bahay. So, yun yung una namin, which is our mortgage. Yun yung number 1 sa aming monthly expense. So, yung pangalawa namin is yung sa grocery. So, yung grocery namin for the whole month is 1,000. So, nandun na yung gatas ng mga bata, yung kanilang diaper ni Zachary. Tapos, yun, yung tip lang namin siguro sa grocery. Maghanap talaga kayo ng kung saan may sale. Like sa mga rice, ang ginagawa namin is kung merong sale, bumibili na kami ng madami. So, yun, usually nakakakita kami it's either sa Dominion or sa Walmart. So, yung last namin is sa Walmart kami nakakita. So, tumatagal na siya ng ilang buwan. Katulad ngayon, bibili kami ng 5 to 8 na 8 kg na rice. So, medyo matagal na rin yon. Oh, yung 8 sacks
8 kg per sack. Bali, yung last na binili namin is parang 8 sacks. Tumagal siya sa amin ng parang 5 months. Kasi kami lang naman dalawa talaga kumakain ng rice. Tapos yung mga bata, konti lang naman. So, sobrang siguro sa per sack, magkakatipid ka ng mga $5 to $10. So, malaking bagay siya. So, pag kinumpit mo kung mga 5 times 8, $40 na rin yun. So, malaking bagay siya, malaking savings. And then, yun nga, yung mga nauubusan naman ng sale, pwede silang kumuha ng ano tawag doon? Pag naubusan kayo, halimbawa, may sale ng rice, tapos naubusan kayo, punta lang kayo dun sa customer service, tapos magpa-rain check kayo. So, bibigyan kayo ng, ng check. Halimbawa, gusto nyo ng 10 pa. So, pag nagkaroon siya, tapos regular price na, pag meron kayong ganong klase ng check, mabibili nyo pa rin siya at the same amount nung sale. So, yun. Yun lang yung isa namin ding tip. Talagang, pag may sale, i-grab talaga yung opportunity. Lalo tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa rice. Rice is life. Talagang, yun talaga yung isa naming #1 tip. And meron kaming app na ano yan, yung Flip. F-L-I-P-P. Nandun lahat ng mga kung saang store yung may sale. So, yun yung isang tip din namin na i-download nyo. So, makatulong sa inyo yun. So, kumuha kayo mag-download kayo ng mga application ng mga grocery, ng Walmart, Dominion. Kasi, lalo na kung hindi kayo medyo nakakakuha yung mga hard copy na flyers. So doon mas maganda makikita nyo doon kasi sa gadget lang makikita nyo yung flyers nila, yung mga promos nila, ganyan. So malaking bagay. And then makikita nyo, lalo na kung meron kayong yung mga wala pa-member kayo doon sa mga PC Optimum, sa Dominion. Kasi may points siya eh. Yung points na yun, pag nag-accumulate, okay, yung sa SIM, pag nag-accumulate yung points na yun, mako-convert mo into cash, or may ko-convert mo into equivalent to cash, no? Ako recently, daming best ko na naggamit yung sa PC Optimum kasi doon kami lagi nag-grocery sa Shoppers, sa Dominion. So, nagagamit ko lagi yung card na yun. Parang sa Pilipinas, parang siya, advantage card. Parang yes, yung advantage card, di ba? So, yun, malaking bagay siya pag umabot ka sa certain points, pwede mo na siyang ipangbayad dun sa grocery mo. So, malaking bagay. Kukuha kayo ng mga ganon. Tapos, yun, katulad nung pagbili namin ng mga eggs, tsaka yung sabi ko nga sa inyo, yung mga anak namin, nagustuhan nila yung Scotsburn na na fresh milk. So, nalaman namin na every weekend, Saturday, Sunday, sa Shoppers, nagsisale siya lagi. So, yun, isang tip din namin kung mahilig kayo sa fresh milk, sa Scotsburn. Punta kayo sa Shoppers every Saturday, Sunday. Kaya lang mabilis siya maubos. So, maganda talaga sa umaga kayo pumunta para hindi kayo maubusan. Tsaka yung egg. So, every weekend talaga, sinasadya namin siya. Bumibili na kami ng madami. Para, makalas siya for 1 week. Tapos, the next, weekend, bili na naman kami. So, yun. Yung milk namin and egg, doon namin binibili sa Shoppers. Yan. And, yun, meron din kaming, kumuha din kami actually ng mga credit card. Kasi, ang major na pinag-groceryhan namin is Shoppers, Dominion, Walmart, Sobeys. So, kumuha kami ng yung Mastercard sa Walmart and yung PC Optimum na credit card sa Dominion, and pwede rin yun sa Shoppers. Kasi every time na yun yung gagamitin nyo, malaki yung points. Pero yun lang, make sure na yung ipang bibili nyo doon is babayaran nyo rin kaagad. So, yun yung talaga na pag-usapan namin ni Denmark is
kahit meron kaming credit card, we will not use it na beyond sa means namin. Ang goal lang talaga namin, kaya kami kumuha ng credit card sa mga major na pinag-groceryhan namin is yung points, tsaka yung makashback nyo yung kumbaga maka-cashback kayo or makakuha kayo ng mga certain na mga discount kapag meron kayong credit card ng nila na meron sila. So, malaking bagay din, lalo na kapag sa mga gas stations. Yun, magkano nga ba yung natitipid mo kapag nung meron kaming Mastercard sa PC Optimum ata yun? Oh, sa PC Financial Mastercard. Bali ano siya, per liter mayroong 3 cents. Yun, bali dun sa kinuha namin na PC Financial Mastercard, meron siyang 30 points or equivalent to 3 cents per liter. Ang laking bagay nun. Kaysa sa wala kang nakukuha, di ba? So pag nag-accumulate yun, naipon ng naipon, so malaking bagay din, malaking bagay yung pandagdag din sa yan. Pangbayad sa grocery, yan, pang grocery din. So, yun yung isa naming tip is kung kumuha kayo nung yung mga credit card dun sa Walmart, yung credit card nila, tapos sa Dominion may credit card din sila para every time na mag-grocery kayo doon, yun yung gagamitin nyo. Pero yun lang yung advice namin is huwag kayong gumamit ng credit card beyond your means. Kung ano lang talaga yung budget nyo, yun pa rin talaga yung gagamitin nyo na So, every time na bumibili kami, binabayaran din namin kaagad yun. So yun talagang yun yung ina-advise namin. Wow! Meron tayong visitor. Sige, play with Kuya Zion. I love you, 3,000. So yun, naisip namin talaga na malaking bagay siya kasi may points and wala siyang annual fee. So make sure that yung ina-apply nyo na rin na credit card is walang annual fee. Yung nakuha namin sa PC Optimum, walang annual fee yun. Pati yung sa Walmart, wala siyang annual fee. So ang goal lang talaga namin for getting that is para makakuha kami ng points or cashback every time na mag-grocery kami. So, yun. Mas malaki kasi yung makukuhang points. So, alamin nyo din kapag kung yun, katulad sa Shoppers, PC Optimum, kung madalas kayo sa kung anong madalas na pinag-groceryhan nyo. Para hindi masayang yung kada bili nyo, meron kayong points na nakukuha, diba? So, yun yung isa naming tip. Kaysa sa mga gubayad ka ng cash o kaya debit card. So, pero alam ko may nakukuha din sa yung sa SIM naman yan. Sa Scotia, meron siyang SIM points. Which is so, basta basically, pagka nag-grocery kayo, isipin nyo pa rin kung ano yung pwede kayong mag-benefit, 'di ba? Para hindi naman sayang yung pagbili niya, meron pa rin kayong points. So, yun. Yung sumunod kong i-discuss is about dun sa, dahil may sasakyan kami, yung sa pagpapagas, ang budget namin dun is 100 per month. So, yun nga, na-discuss ni Honey na gumagamit nga kami nung doon, yung parang membership card or yung PC Optimum namin. So, nakakakuha kami ng points doon every time na magpapagas kami. So, depende siya. Sa ESO, yung ESO, pwede nyong gamitin yung ESO, yun gasoline station? Gasoline station siya. So, kung doon kayo magpapagas, pwede nyong gamitin yung PC Optimum, tama ba? PC Optimum or yung credit card sa sa Dominion na nakukuha yung PC Financial. So, makakakuha kayo doon ng cashback or discount pagka yun yung ginagamit nyo. So, yun. So, nakakatipid din kami. May nakukuha kami in return every time na nagpapagas kami doon. And marami pang ibang klase na mga gas stations. Like, meron din gas station na ang card naman na ginagamit nila is yung sa Canadian Tire, yung
triangle. So, alamin nyo yung mga, yung mga iba't ibang, ang dami kasi dito, iba't ibang klase ng credit card, iba't ibang klase ng mga membership card. So, yun, maganda na meron kayo para every time na mag-shop kayo sa isang, sa isang shop, is may nakukuha kayong benefit. So, sumunod is yung aming internet. So, ang gamit naming internet is Rogers. So, monthly, ang aming monthly sa internet namin is 50. So, tama ba? 50? Ilang ano yun? Unlimited na? 30 ang download niya, 30 Mbps. Ang upload, 500 Mbps. Unlimited. Yun. So, unlimited internet na yun. 50 yung gamit namin. So, okay naman. Di naman kami masyadong gamer. YouTube lang, yung mga Netflix, yung mga ganyan. So, okay naman sa amin. So, yung next is yung phone bills namin. So, dalawa lang naman kami ni Denmark na may phone. Ang namin doon, yung budget namin doon is for monthly phone bill namin is 110. So, may kasama na yung data. So, sa aming dalawa. So, sapat naman siya. And, yun, unlimited na rin yung calls and texts. Yun. Ang next is... Yung next is yung mga insurances namin. So, dito sa Canada, madami talagang mga insurance. Kailangan lahat insured. Unang-una, yung car insurance namin. So, nagsimula kami, nung bago pa lang kami dito, ang taas ng car insurance namin. Kasi, yun nga, paano nga ba nila ina-assess yun? Yung sa car insurance, yung tinitingnan nila doon kung bagong driver ka, kung bago yung sasakyan mo, or second hand yung sasakyan, tapos kung may experience ka na sa ibang bansa. Yon. So, marami silang tinitingnan para malaman nila kung magkano yung ibibigay nila sa yung car insurance. So, nung umpisa, ang car insurance namin is 550. Hanggang sa bumaba siya ng bumaba. Ngayon, ang car insurance na lang namin is 213. So, 213 to per month. So, ang ginawa namin, kumuha lang kami sa sa cooperators. So, cooperators yung insurance, mostly ng insurance namin. So, binundle namin siya. Nandun yung car insurance namin, yung house insurance, life insurance namin lahat. Plus, may critical insurance din yung mga bata doon. So, binundle namin siya. Kaya bumaba yung car insurance namin, naging 213 na lang. Tapos, yung house insurance namin, 160. Tapos, yung total ng mga life insurance naming apat is 100 sa aming apat na yon. So, yun. Dahil maraming klase ng insurance dito, maganda na i-bundle nyo talaga yung mga insurance nyo para bumaba siya ng bumaba. And mag-research talaga kayo kasi maraming mag-aalok sa inyo ng mga insurances. Isipin nyo talaga kung mabe-benefit pa talaga kayo noon. And most importantly, dapat yung insurance nyo is pasok talaga sa sa budget nyo. So, yun yung importante is yung pangbabayad nyo sa insurance is hindi rin mag-compromise sa budget nyo. Kasi dito sa Canada, sobrang daming bayarin, maraming insurance, maraming tax. So, practical din lang talaga na maghanap talaga kayo ng klase ng insurance na hindi rin talaga mabigat sa bulsa nyo. Siguro, eventually, later on, kung makaluwag-luwag, pwede kayong magbago ng klase ng insurance na gusto nyong kuhanin na talagang kayo yung magbe-benefit. So, yun lang. So, yung next is yung sa New Finland Power namin, yung electric. So, dito yung gamit namin is electric. Hindi kami gumagamit ng oil. So, lahat is nagbabayad kami sa NF Power. So, yung average namin dito sa bagong bahay is 600. So, dati, nung nagre-rent pa lang kami,
ang pinaka-average namin during winter is, ang pinakamataas na is 400. Hindi kami nag-go beyond that. I think, puro less than that. Pero ngayon, dito sa bagong bahay, mas malaki kasi siya. Yun yung pinaka-average namin is 600. So, nag-iisip pa kami how we can lessen our, yung konsumo namin sa, sa kinakapapa namin, kung paano namin siya malilesen. So, naisip namin yon, baka magandang magkaroon ng fireplace na wood yung ginagamit para makatulong sa pag-init ng bahay, sa heating system namin. So, yun pa yung isa namin kino-consider. And yun, as much as possible, hindi kami masyadong gumagamit ng ng dryer. Ang ginagawa namin, kapag after ng pag laundry, tinatry namin siyang sampay lang yung mga damit. And usually naman, dahil mainit dun sa may basement, within 1 day, natutuyo naman siya. So, isa yun sa, sa ginagawa namin para makatipid ng kuryente. So, hopefully, titingnan namin ulit this month kung magkano yung magiging bill namin. Sana nakatulong yung ganong, so, kinakapapa namin paano kami mas makakatipid. So, yun, I think yun lang naman ang aming monthly bills. So, nagtatabi din kami for extra. Kasi syempre, kada labas namin, yung mga bata, gusto nilang bumili ng mga toys. Although yung mga toys talaga na binibili namin is yung mga mura lang talaga. Usually, pupunta kami sa Value Village or sa thrift store or sa Dollarama para makabili ng mga mumurahin lang talaga na toys. Kasi hindi rin naman parang bago at bago lang din naman yung gusto nila. Parang madali sila magsawa, tapos itatabi na nila yung laruan nila, tapos mag-move on na naman sila sa iba. So naisip lang namin na hindi kami talaga bibili ng mga bagong toys for them. Not unless siguro yun yung may mga occasion, mga birthday, ganyan, binibila namin sila. So nagtatabi kami ng extra talaga for that. Tsaka kung gusto namin kumain sa labas, let's say gusto namin kumain sa mga Mary Brown's or McDonald's, so minsan maganda i-treat yung sarili. So, nagtatabi talaga kami ng extra. So, in a month, ang extra namin is 100 to 200. So, hindi naman namin nauubos yun. Kung hindi namin naubos yun, ilalagay namin siya sa savings. So, sa savings naman, ang mga sinisave namin, meron kaming savings sa house. Nagtatabi kami for house maintenance, car maintenance, tapos meron kami for emergency, and meron din kami for retirement namin and education ng mga bata. So, yun lang naman yung mga tinatabi namin. And kung meron pa talaga kaming sobra, maglalagay pa kami for vacation, like gusto namin sigurong mag-travel somewhere. So, meron kaming pinaghuhugutan. Depende naman yun sa kung magkano lang talaga yung natitira sa amin. So, yun. Maganda rin kasi talaga na may nasisave kahit papaano. Pero, yun nga. And, yun, ano pa bang sa budget namin? And number 1 talaga sa budget namin is nagta-tithes kami. So, tithe giver kami, mga Christian kami. So, we're really taking into consideration yung magbigay talaga sa church. Kasi, para sa amin, number 1 talaga si God sa lahat ng aming financial. So, yun talaga yung number 1 namin. Hindi namin yung kino-compromise. Nagbibigay talaga kami ng every 10% talaga ng aming Although, minsan talaga tight na talaga, pero we have faith na hindi talaga kami pababayaan ni Lord, which is ilang beses na namin napatunayan na kahit ako lang yung nag-work and nagbibigay pa rin kami sa church, kahit alam namin na masya-short kami, God makes a way na hindi talaga kami magkulang when it comes to our finances. So, yun. Yun ang aming monthly expenses, and nakakatuwa lang kasi nagsimula kami na ang work ko dito is PCA. So, naging PCA ako for 2-3 months, and na-sustain talaga kami. God sustained us, kaming 4. Kahit ang
Ang ano namin nun, ang apartment namin nun is 1,650 and ako lang yung nag-work, and yet talagang nakayanan namin. Talagang faith lang talaga kay Lord, always pray, and kung masipag naman tayong lahat, masipag kayo, and malalampasan nyo talaga yung yung mga pagsubok. Kasi dito talaga sa Canada, we really have to maging masipag, matyaga, and magsisimula ka talaga sa simula. Pero yun nga, yung pinaka-goal naman sa aming dalawa ni Denmark, ang goal talaga namin is yung mga bata. Kasi ang ganda talaga na hindi mo na iniisip yung nila, yung kanilang education. So, sa education ng mga bata, praise God din naman, may natatanggap kaming support from the government. Nakakakuha kami ng child benefit monthly. So, yun. Depende yung bibigay sa inyo ng government sa income yung dalawa. So, sa amin, since ako lang yung nag-work, itinitingnan din yun ng government. So, malaking tulong yung nakukuha namin doon. We're also trying to save it para sa pag-college na sila. Kasi yung child benefit dito hanggang hanggang ilang taon lang ba yung child benefit? 15? 18? Basta hanggang high school lang. So, and bumababa siya habang lumalaki sila, bumababa siya ng bumababa. So, ang ginagawa namin, since may natatanggap kami ngayon, as much as possible, tinatabi din namin para sa education nila. So, yun. Malaking bagay na may natatanggap, and libre pa yung education. Pero, take into consideration na dadating yung time na pag nag-college and you have to shoulder na rin yung magiging education nila. So, hanggat pwede pa mag-save ngayon, nagsisave kami. So, yun guys. Bali yung total ng monthly expenses namin is 4,658. So, yun yung aming expenses for the month. And yung sobra dun, kung may sobra kami, yun yung ilalagay namin sa savings, which is yung sinabi ko kanina, nagsisave kami for house maintenance, car maintenance, tapos emergency. Yun yung tatlong importante sa amin na sinisave namin. And kung may sobra pa, maglalagay kami kahit konti sa retirement and sa vacation, kung magbe-vacation man kami, para kapag naisip namin mag-vacation, doon namin huhugutin yung budget namin. And yung sa education naman, yun, yung natatanggap namin na extra from the government para sa child benefit. So, tinatabi namin yun para din sa education ng mga bata. So, tinatry namin talaga na hindi siya galawin, pero kung minsan talaga, kung kailangan, then nagagalaw namin. Pero, yun, ang importante sa amin is makip talaga namin yung nakukuha ng mga bata para later on, doon din namin kukuhanin yung education nila or kung ano pa yung mga expenses na in regard sa kailangan ng mga bata. So, yun yung aming monthly expenses. So, yun yung aming monthly expense. Ito yung mga bata. Huh? What? So, dito lang kami sa bahay ngayon kasi kahapon nagsimula yung snowstorm. Okay naman na siya ngayon, pero nag-i-snow pa rin sa labas konti. So, what do you want to say? Bones. What's that? Bones here for you, Rabbit. Because it's bones. Bones here. That's a spider web. I think that's a spider web. That's a spider web. The bones. The spider web is carrying that mountain. That's a spider web. Spider web. Ayun. You know. Yan, mabigat na yan kasi umulan na eh. So, mahirap na yan siyang palahin. Mabigat na siyang palahin. Ayan. So, nandun yung, sabi yung kapitbahay namin na tumulong sa amin doon. Yun, doon yung bahay niya. Tinutulungan kami lagi nun tinutulungan kami lagi nun mag-clear ng namin, driveway.
So, matulungin sila dito. Very, very friendly. Talagang bumabate. Mababait sila. Yeah, that one. So, yan. Itong namin, binili lang din namin to sa Habitat eh. Kahit yon, halos lahat. And ito, yung ilaw namin, galing to sa marketplace. Nice. Where's this one? Okay pa naman. So, nanonood lang kami. Oh. Ayan, so, hindi ko alam kasi bukas kaya ngayon yung mga Yung mga shop. Hindi ko alam kung bukas ngayon yung mga Kahapon nung nagpunta kami, tinry namin pumunta sa Canadian Tire. Sarado sila. So, hindi ko lang alam today kasi hindi pa rin maganda yung panahon. Sabi nila, hanggang bukas ito ng umaga. Tama? So, hanggang bukas siya ng umaga. Bago mag-clear yung yung weather. Yun. And yung aking panganay ay nandito sa kabila. Kabila siya. Zion! Wala siyang pasok today. 2 araw na siya walang pasok because of the weather. Zion! Hey, you have to clean that one. See? Clean it, anak. Clean that one, you know. Get it on. Hey! Yun. Sobrang kalat. So, mamaya, magliligpit kami. So, yun lang guys. Thank you sa panonood. Maganda talaga na, mindful din tayo talaga sa ating budget. Kasi ang hirap mag-budget nung bago pa lang kami dito. Talagang nangangapa kami kung paano namin iba-budget yung namin, yung monthly expenses. Pero, sa awa ng Diyos, talagang naka-survive. So, thank you. Again, thank you sa lahat ng nanonood. God bless sa inyo. Hopefully, maging maganda rin yung journey nyo dito sa Canada. Salamat sa panonood sa amin. Sana may nakukuha din kayo na something sa mga namin, sa mga experience namin. So, yun lang naman. Sinishare lang din namin yung feeling namin na makakatulong din sa iba based sa aming experience. And shout out sa lahat, especially kay Mario. Again, thank you. Nice meeting you. And sa 2 mong friend. Sorry, nakalimutan ko yung name nila. Thank you. God bless. Sana magkita pa tayo ulit. Bye-bye.